Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 21, sa higit pa sa mga rehiyon. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 16 versikulo 7 hanggang 40. Dumating na ang panahon para ipahayag ang ebanghelyo sa kabila ng mga hangganan ng Asia Minor. Ang daan ay naghahanda para kay Paul at sa kanyang mga kamanggagawa na tumawid sa Europa. Sa Troas, sa hangganan ng dagat Mediteraneo, isang pangitain ang nagpakita kay Pablo sa gabi. May nakatayong isang lalaking taga-Macedonia, at nanalangin sa kanya, na nagsasabi, "Tumawid ka sa Macedonia, at tulungan mo kami." Ang tawag ay kailangan, pag-amin ng walang pagkaantala. Pagkatapos niyang makita ang pangitain, ang sabi ni Lucas, na kasama nina Pablo at Silas at Timoteo sa paglalakbay patungo sa Europa, agad kaming nagsikap na pumunta sa Macedonia, na walang pag-aalinlangan na tinawag kami ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Kaya't nang kami tumakas mula sa Troas, ay dumating kami na may tuwid na landas patungo sa Samothracia, at nang sumunod na araw sa Neapolis, at mula roon ay sa Filipos, na siyang pangunahing lungsod sa bahaging iyon ng Macedonia, at isang kolonya. Nang Sabbath, ang pagpapatuloy ni Lucas, kami ay lumabas sa lungsod sa tabi ng isang tabing ilog, kung saan nakaugalian ang panalangin, at kami ay naupo, at nagsalita sa mga babae na nagsilapot doon. At isang babaeng nagngangalang Lydia, isang nagbebenta ng purpura, sa bayan ng Tiatira, na sumasamba sa Diyos, ay dininig sa amin na ang puso ay binuksan ng Panginoon. Masayang tinanggap ni Lydia ang katotohanan. Siya at ang kanyang sambahayan ay napagbagong loob at nabautisemuhan, at nakiusap siya sa mga apostol na gawing kanilang tahanan ang kanyang bahay. Habang ginagawa ng mga mensahero ng krus ang kanilang gawain sa pagtuturo, isang babaeng may espiritu ng panghuhula ang sumunod sa kanila, na sumisigaw, ang mga lalaking ito ay mga tagapaglingkod ng kataas-taasang Diyos, na nagpapakita sa atin ng daan ng kaligtasan. At ginawa niya ito ng maraming araw. Ang babaeng ito ay isang espesyal na ahente ni Satanas at nagdala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Ang kanyang impluensya ay nakatulong sa pagpapalakas ng idolatry. Alam ni Satanas na ang kanyang kaharian ay sinasalakay, at ginamit niya ang ganitong paraan ng pagsalungat sa gawain ng Diyos, umaasang paghaluin ang kanyang pagiging sophisticado sa mga katotohanang itinuro ng mga naghahayag ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang mga salita ng rekomendasyong binigkas ng babaeng ito ay isang pinsala sa layunin ng katotohanan, na nakakagambala sa isipan ng mga tao mula sa mga turo ng mga apostol at nagdudulot ng kasiraang puri sa Ebanghelyo, at sa pamamagitan nila ay marami ang naakay na maniwala na ang mga lalaking nakipag-usap sa kanila, ang espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay pinakilos ng kaparehong espiritu ng sagong ito ni Satanas. Sa loob ng ilang panahon tiniis ng mga apostol ang pagsalansang na ito. Pagkatapos sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo ay inutusan ni Pablo ang masamang espiritu na lisanin ang babae. Ang kanyang agarang pananahimik ay nagpatutuo na ang mga apostol ay mga lingkod ng Diyos at nakinilala sila ng demonyo na ganoon at sinunod nila ang kanilang utos. Palibhas ay inalis ang masamang espiritu at naibalik sa kanyang matuwid na pag-iisip, pinili ng babae na maging tagasunod ni Kristo. Pagkatapos ang kanyang mga masters ay naalarma para sa kanilang craft. Nakita nila na ang lahat ng pag-asa na makatanggap ng pera mula sa kanyang mga panghuhula at panghuhula ay wala na at ang kanilang pinagkukunan ng kita ay malapit ng ganap na maputol kung ang mga apostol ay pinahihintulutan na ipagpatuloy ang gawain ng Ebanghelyo. Marami pang iba sa lungsod ang interesadong kumita ng pera sa pamamagitan ng mga panlilinlang ni Satanas, at ang mga ito, sa takot sa impluensya ng isang kapangyarihan na mabisang makapagpahinto sa kanilang gawain, ay nagbangon ng malakas na sigaw laban sa mga lingkod ng Diyos. Dinala nila ang mga apostol sa harap ng mga mahistrado na may paratang, ang mga taong ito, palibhasay mga Hudyo, ay labis na gumugulo sa ating lungsod, at nagtuturo ng mga kaugalian, na hindi matuwid sa atin na tanggapin, ni sundin, bilang mga Romano. Dahil sa matinding pananabik, bumangon ang karamihan laban sa mga alagad. Isang espiritu ng mandurumog ang nanag at pinahintulutan ng mga awtoridad, na pinunit ang mga panlabas na kasuotan mula sa mga apostol at nag-utos na sila ay hagupitin. At nang sila'y maampas nila ng maraming beses, ay kanilang inihagis sila sa bilangguan, na ipinag-utos sa bantay ng bilangguan na ingatan silang ligtas, na, nang makatanggap ng gayong utos, ay inilagay sila sa pinakaloob na bilangguan,
at pinagtibay ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Ang mga apostol ay dumanas ng matinding pagpapahirap dahil sa masakit na posisyon kung saan sila naiwan, ngunit hindi sila bumulong-bulong. Sa halip, sa lubos na kadiliman at pagkatiwangwang ng piitan, pinasigla nila ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salita ng panalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos dahil sila ay natagpo ang karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan alang-alang sa Kanya. Ang kanilang mga puso ay pinasigla ng isang malalim at same time na pagmamahal para sa layunin ng kanilang manunubos. Naisip ni Pablo ang pag-uusig na naging instrumento niya sa pagdadala sa mga disipulo ni Kristo, at nagalak siya na ang kanyang mga mata ay nabuksan upang makakita, at ang kanyang puso upang madama, ang kapangyarihan ng maluwalhating katotohanan na minsan niyang hinamak. Sa pagkamangha ay narinig ng ibang mga bilanggo ang tunog ng panalangin at awit na nagmumula sa loob ng bilangguan. Nakaugalian na nilang makarinig ng mga hiyawan at helanghing, pagmumura at pagmumura, na bumabasag sa katahimikan ng gabi, ngunit hindi pa nila narinig ang mga salita ng panalangin at papuri na umaakyat mula sa madilim na selda na iyon. Ang mga bantay at mga bilanggo ay namangha at nagtanong sa kanilang sarili kung sino ang mga lalaking ito, na, ginaw, gutom, at pinahihirapan, ay maaari pang magalak. Samantala ang mga mahistrado ay bumalik sa kanilang mga tahanan, binabati ang kanilang sarili na sa pamamagitan ng maagap at mapagpasyang hakbang ay napawi nila ang isang kaguluhan. Ngunit sa daan ay nakarinig sila ng karagdagang mga detalye tungkol sa katangian at gawain ng mga lalaking hinatulan nila ng paghampas at pagkakulong. Nakita nila ang babae na napalaya mula sa impluwensya ni Satanas at natama ng pagbabago sa kanyang mukha at kilos. Noong nakaraan ay nagdulot siya ng maraming kaguluhan sa lungsod, ngayon siya ay tahimik at payapa. Habang napagtanto nila na sa lahat ng posibilidad ay binisita nila ang dalawang inosenteng tao sa mahigpit na parusa ng batas ng Roma, nagalit sila sa kanilang sarili at nagpasya na sa umaga ay utos nilang palayain ng pribado ang mga apostol at ihatid mula sa lungsod, sa kabila ng panganib, ng karahasan mula sa mandurumog. Ngunit habang ang mga tao ay malupit at mapaghiganti, o kriminal na pabaya sa mga solemn na pananagutan na inyaatang sa kanila, hindi nakalimutan ng Diyos na maging mapagbiyaya sa kanyang mga lingkod. Ang buong langit ay interesado sa mga lalaking nagdurusa para kay Kristo, at ang mga anghel ay ipinadala upang bisitahin ang bilangguan. Sa kanilang pagtapak ay nanginag ang lupa. Ang mabigat na nakabold na mga pinto ng bilangguan ay ibinukas, ang mga tanikala at mga tanikala ay nahulog mula sa mga kamay at paa ng mga bilanggo, at bamaha sa kulungan ang isang maliwanag na liwanag. Narinig ng tagapagbantay ng kulungan ng may pagkamangha ang mga panalangin at awit ng mga nakakulong na apostol. Nang sila ay ipasok, nakita niya ang kanilang namamaga at dumudugo na mga sugat, at siya mismo ang nagpakabit sa kanilang mga paa sa mga sepuhan. Inaasahan niyang maririnig mula sa kanila ang mapait na daing at impresyon, ngunit sa halip ay narinig niya ang mga awit ng kagalakan at papuri. Sa mga ingay na ito sa kanyang mga tainga, ang bantay ng bilangguan ay nakatulog kung saan siya nagising sa lindol at pagyanig ng mga pader ng bilangguan. Nagsimula sa pagkabalisa, nakita niya nang may pagkabalisa na ang lahat ng mga pintuan ng bilangguan ay bukas, at ang takot ay sumili sa kanya na ang mga bilanggo ay nakatakas. Naalala niya kung anong tahasang paratang ang ipinagkatiwala sa kanya nina Pablo at Silas noong nakaraang gabi, at nakatitiyak siyang kamatayan ang magiging kaparusahan ng kanyang maliwanag na pagtataksil. Sa pait ng kanyang espiritu ay naramdaman niyang mas mabuti pang mamatay siya sa sarili niyang kamay kaysa magpasakop sa isang kaiyahiyang pagpatay. Hinugot ang kanyang tibak, papatayin na sana niya ang kanyang sarili, nang marinig ang tinig ni Pablo sa mga salita ng kagalakan, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat narito kaming lahat. Ang bawat tao ay nasa kanyang lugar, pinigilan ng kapangyarihan ng Diyos na ipinatupad sa pamamagitan ng isang kapwa bilanggo. Ang kalubhaan ng pagtrato ng tagapagbilanggo sa mga apostol ay hindi pumukaw ng kanilang sama ng loob. Sina Paul at Silas ay may espiritu ni Kristo, hindi espiritu ng paghihiganti. Ang kanilang mga puso, na puno ng pag-ibig ng tagapagligtas, ay walang puwang para sa masamang hangarin laban sa kanilang mga manguusig. Ibinagsak ng tagapagbilanggo ang kanyang espada at, tumawag ng mga ilaw, nagmadaling pumasok sa loob ng piitan. Makikita niya kung anong uri ng mga lalaking ito ang gumanti ng may kabaitan sa kalupitan na ginawa sa kanila. Narating niya ang kinaroroonan ng mga apostol,
at nagpatira pa sa harap nila, ay humingi siya ng tawad sa kanila. Pagkatapos, inilabas niya sila sa bukas na hukuman, tinanong niya, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Ang bantay ng bilangguan ay nanginig habang nakikita niya ang galit ng Diyos na nahayag sa lindol, nang inakala niyang nakatakas na ang mga bilanggo ay handa siyang mamatay sa pamamagitan ng sariling kamay. Ngunit ngayon ang lahat ng mga bagay na ito ay tila maliit na kahihinatnan kumpara sa bago, kakaibang pangamba na gamulo sa kanyang isipan, at sa kanyang pagnanais na angkinan ang katahimikan at kagalakan na ipinakita ng mga apostol sa ilalim ng pagdurusa at pang-aabuso. Nakita niya sa kanilang mga mukha ang liwanag ng langit, alam niya na ang Diyos ay namagitan sa isang mahimalang paraan upang iligtas ang kanilang mga buhay, at may kakaibang puwersa ang mga salita ng babaeng inaalihan ng espiritu ay pumasok sa kanyang isipan. Ang mga lalaking ito ay mga tagapaglingkod ng kataas-taasang Diyos, na nagpapakita sa atin ng daan ng kaligtasan. Nang may malalim na pagpapakumbaba ay hiniling niya sa mga apostol na ipakita sa kanya ang paraan ng pamumuhay. "Maniwala ka sa Panginoong Hesukristo, at maliligtas ka, at ang iyong sambahayan," sagot nila, at sinalita nila sa kanya ang salita ng Panginoon, at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Pagkatapos ay hinugasan ng bantay ng bilangguan ang mga sugat ng mga apostol at pinaglingkuran sila, pagkatapos ay binautismuhan siya nila, kasama ang buong sambahayan niya. Isang nakapagpapabanal na impluensya ang kumalat sa mga bilanggo sa bilangguan, at ang isipan ng lahat ay nabuksan upang makinig sa mga katotohanang sinabi ng mga apostol. Kumbinsido sila na ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga lalaking ito ay makahimalang pinalaya sila mula sa pagkaalipin. Ang mga mamamayan ng Filipos ay labis na natakot sa lindol, at nang sa umaga ay sinabi ng mga opisyal ng bilangguan sa mga mahistrado kung ano ang nangyari noong gabi, sila ay naalarma at nagpadala ng mga sarhento upang palayain ang mga apostol. Ngunit ipinahayag ni Pablo, "Kami ay hinampas nila ng hayagan ng hindi hinahatulan, bilang mga Romano, at inilagay kami sa bilangguan, at ngayon ba nila kami itinutulak ng lihim? Hindi talaga, ngunit hayaan sila mismo ang dumating at sunduin tayo palabas." Ang mga apostol ay mga mamamayang Romano, at labag sa batas na hagupitan ang isang Romano, maliban sa pinakalantad na krimen, o alisin sa kanya ang kanyang kalayaan ng walang patas na paglilitis. Sina Pablo at Silas ay nakakulong sa publiko, at ngayon ay tumanggi silang palayain ng pribado ng walang wastong paliwanag sa bahagi ng mga mahistrado. Nang ang salitang ito ay dinala sa mga awtoridad, sila ay naalarma dahil sa takot na ang mga apostol ay magreklamo sa emperador, at kaagad na pumunta sa bilangguan, sila ay humingi ng tawad kina Pablo at Silas para sa kawalang katarungan at kalupitan na ginawa sa kanila at personal na pinalabas sila mula sa kulungan. Ang bilangguan, na nakikiusap sa kanila na umalis sa lungsod. Ang mga mahistrado ay natatakot sa impluensya ng mga apostol sa mga tao, at natatakot din sila sa kapangyarihan na namagitan sa ngalan ng mga inosenteng lalaking ito. Sa pagkilos ayon sa tagubayling ibinigay ni Kristo, hindi hinihimok ng mga apostol ang kanilang presensya kung saan ito ay hindi ninanais. Sila ay lumabas sa bilangguan, at pumasok sa bahay ni Lydia, at nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila, at nagsialis. Hindi itinuring ng mga apostol na walang kabuluhan ang kanilang mga pagpapagal sa Filipos. Sila ay nakatagpo ng maraming pagsalungat at pag-uusig, ngunit ang intervention ng Providence para sa kanila, at ang pagbabagong loob ng bantay ng bilangguan at ng kanyang sambahayan, ay higit pa sa pagbabayad sala para sa kahihiyan at pagdurusa na kanilang tiniis. Ang balita tungkol sa kanilang di makatarungang pagkabilanggo at makahimalang pagpapalaya ay nalaman sa buong rehiyong iyon, at ito ay nagdala sa gawain ng mga apostol sa pansin ng isang malaking bilang na kung hindi man ay hindi maabot. Ang mga gawain ni Pablo sa Filipos ay nagresulta sa pagtatatag ng isang simbahan na ang mga miyembro ay patuloy na dumami. Ang kanyang kasigasigan at debosyon, at, higit sa lahat, ang kanyang kahandaang magdusa alang-alang kay Kristo, ay nagbigay ng malalim at pangmatagalang impluensya sa mga nagbalik loob. Pinahalagahan nila ang mahahalagang katotohanan kung saan ang mga apostol ay labis na nagsakripisyo, at ibinigay ang kanilang sarili ng buong pusong debosyon sa layunin ng kanilang manunubos. Na ang simbahang ito ay hindi nakatakas sa pag-uusig ay ipinakita sa pamamagitan ng isang pagpapahayag sa sulat ni Pablo sa kanila. Sabi niya, "Sa inyo ay ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya,
kundi pati na rin upang magdusa alang-alang sa kanya, na may katulad na pakikipaglaban na nakita ninyo sa akin. Ngunit gayon din ang kanilang katatagan sa pananampalataya na kanyang ipinahayag, ako ay nagpapasalamat sa aking Diyos sa bawat pag-alaala sa inyo, na lagi sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat ay humihiling ng may kagalakan, para sa inyong pakikasama sa Ebanghelyo mula sa unang araw hanggang ngayon. Filipos Kapitulo 1 versikulo 29, 30, at Filipos Kapitulo 3 hanggang 5. Kakilakilabot ang pakikibaka na nagaganap sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at ng kasamaan sa mga mahahalagang sentro kung saan ang mga mensahero ng katotohanan ay tinatawag na gumawa. Hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, ang sabi ni Pablo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutang ito. Efeso Kapitulo 6 versikulo 12. Hanggang sa pagtatapos ng panahon ay magkakaroon ng tunggalian sa pagitan ng simbahan ng Diyos at ng mga nasa ilalim ng kontrol ng masasamang anghel. Ang mga unang Kristiyano ay madalas na tinawag upang harapin ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Sa pamamagitan ng sophistry at sa pamamagitan ng pag-uusig ang kaaway ay nagsikap na ilayo sila sa tunay na pananampalataya. Sa kasalukuyang panahon, kapag ang katapusan ng lahat ng bagay sa lupa ay mabilis na nalalapit, si Satanas ay nagsusumikap upang siloin ang mundo. Gumagawa siya ng maraming mga plano upang sakupin ang mga isipan at ilihis ang atensyon mula sa mga katotohanang mahalaga sa kaligtasan. Sa bawat lungsod ang kanyang mga ahensya ay abalang nag-oorganisa sa mga partido ng mga sumasalungat sa batas ng Diyos. Ang ang manlilinlang ay kumikilos upang ipakilala ang mga elemento ng kalituhan at paghihimagsik, at ang mga tao ay pinaputok na may kasigasigan na hindi ayon sa kaalaman. Ang kasamaan ay umabot sa taas na hindi pa natatamo, ngunit maraming ministro ng Ebanghelyo ang sumisigaw, kapayapaan at kaligtasan. Ngunit ang tapat na mga sugo ng Diyos ay dapat na patuloy na sumulong sa kanilang gawain. Nakadamit ng malawak na langit, sila ay dapat sumulong ng walang takot at matagumpay, hindi titigil sa kanilang pakikidigma hanggang ang bawat kaluluwang abot kaya nila ay makatanggap ng mensahe ng katotohanan para sa panahong ito. Dito nagtatapos ang Kabanata 21. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.